Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayalak. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa disable farmer po ako, pero nung nagkakaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Doon nakikita nila. Kasi madiling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Uy, 11 minutos na maini, nakalabay alas 9, maupay nga morning. Happy Thursday everyone, paru-pareho ito na Friday, no? Ito na pag-abat. Ay ano kuno kay holiday man na buwas, August 21, Ninoy Aquino Day. Salit yan na feeling Friday. Wow, very long weekend. Welcome hato na taramdan na sumat estihanon na panahuybes sa Agosto 20 nga edisyon. At ipen pumidalag hapito na iyo kahampang kapan natin di Master Control Engineer Alcuin. Ada kita hiton na kaalas 10 yan nga aga. Nasa ring didihi Mr. Pag-asa, very high UV index sa pagkayana. Kaasa ito ang UV index karagsid nga na mapaso. 32 degrees Celsius but feels like 41 degrees. Yan na pala, 41 degrees na, no? Very humid, masyadohin kamalagkit, maalinsangan. Iton ato na pag-abat. Asya iton karagsid nga na, no? Masaringan ni Didi iton pa-post, iton pag-asa, very humid. Malagkit pag-abat, maalinsangan, maarunguhot, ito na aton pakiramdam. Bisan na diri sobra kasira ki Mr. Sun kay partly cloudy, pero mas mapaso lagi hapano iton aton pag-abat kay mahinay nga nasingaw iton pawis, iton aton balhas, adto iton sulod iton aton lawas. Salit feel nga parang mahulus la, iton aton na pag-abat hitat taludtod. Ayan, so amin yan na very humid, very high UV index. Didiha aton na syudad, ito na Borongan, 32 degrees, but feels like 41 degrees. Jennifer Golmatico, maupay nga aga dyan, nato na mga tigpamati, adalay ratagsa nga panimalay, mga empleyado, nato na mga parapangisda, uy kanina ha aton walking, may dahira dakup nga nuos. Nato na mga parapangisda di dapit ha Baybay Boulevard. Medyo baro-bara to kumparahan na mga una nga simana, may ada mga 150. Pero inabot ini ha aton pag lilinalakat hiton aga, inabot inihin sobra 200 pero yan na medyo baro-bara to kumparahan nakalabay nga simana. Pero mo siguro dakup hanato na mga parapangisda maupay good man ito na panahon. Sige, trabaho na, yan na nga mga oras. Pero ayaw anay pagbinulad kay super kapaso. Aton anay ipahamtang adi naman nga public service announcement hiton Isamelco, may ada NGCP scheduled power interruption buwas nga adlaw Biyernes Agosto 21. Pero haliputay la nga oras the whole province of Eastern Samar ini nga tanan nga substations in apektado, Borongan, Taft, Balanghiga nga kinaponda na substations. Pero madali la, mga 30 minutes between 6 a.m. to 7 a.m. buwas nga na 30 minutes gihapon between 11 a.m. nga 11:59 a.m. Buwas nga adlaw. So para inihiton isolation and 6 a.m. to 7 a.m. mga about 30 minutes for the isolation nga another 30 minutes between 11 a.m. to 11:59 a.m. for the normalization. Nasa ring aton NGCP ini nga trabahoon na pwede ini mahumanhin temprano nga pwede man mahibalik ang kuryente antes pa iton iya nakaschedule nga oras. Salit para malikayan iton disgrasya. Kinahanglan permi naton iton itatrato iton linya nga may da kuryente para halimbawa mag-light nga diri pa dida hadton scheduled nga oras, safe kita nga tanan.
Alright, so pag taga-tubig, waray man paabiso ito na Borongan Water District. Salit maglalaom kita nga tuloy-tuloy na serbisyo elektrisidad. Pero balitaw na luya-luya na balitaw ito na awas ato na tagsa nga mga gripo. Ito na may linya tikang Borongan Water District. Bisan nga nito natin nga mga deep well, naluya na naman ito na burabod. Komunikasyon so far so good. Parihuman liwat ito na Pasi Orden, habugos nga probinsya, ito na sinirangan na Samar. Sige, good morning, good morning. Uy, yan ngayon nga adlaw. Ano daw lakon na makakadto kita, maumabot na atin na sarakyan. Waiting pa ito na sarakyan. Subay inihad to na invitation, adi nag-send invitation, hira Dr. Antonio Waniwan para hito na big event. Yan na ini nga adlaw, dito naman habung to hito na MacArthur, na World Cafe of Opportunities. Nakalabay nga tuig dito adto diin adto na World Cafe. Dito naman hasur nga dapit. Sana din hila hiton hiro-hirani Dr. Waniwan. Pero waiting pa kita kung may naton magina sa rakyan kay mahabol na la kay iniin nga dapay ni hiton kaniyan hiton club. Kita ang tala kung may da kita masakyan. So yan na ini nga aga dito naman General MacArthur Gym. Ito na venue hiton World Cafe of Opportunities. So damo ini iton mga igina papahamtang dito nga mga aktibidad parihuman liwat ginaabrihan iton an panarabhawan parang job fair pero tinututukan iton mga graduates hiton na TESDA maggalain-lain nga mga skills training ginalalauman adtoon pagtambong or magpapahamtang na Tech Voc Day message. Regional Director Dan Navarro hito na TESDA. Kay derungan maini nga aktibidad the whole region dida nga ni hadto na pauna nga info ni JM Sumino may dagihapon dito naman province hito na Samar. Ngan paglalauman gihap adto na presensya ni Governor RV Ivardoni ngan sugad man mga taga Doli Eastern Samar Field Office sa pangunguna ni Ma'am Salvacion Yepes. Siyempre, Provincial Director Antonio Waniwan ngan aton iwa iralwata maabtik nga Mayor hiton General MacArthur Mayor Joel Baldo. So yan na ini nga aga adton aktibidad hiton TESDA World Cafe of Opportunities nga may ada tema husay tibay tagumpay. Igin dudengan liwat ini hiton anibersaryo hiton TESDA Technical Education and Skills Development Authority. Nagtitigaman iton TESDA hiton ira ika-32 32nd founding anniversary hiton TESDA. So yan na naman aton ira National Tech Voc Day. Ayan. So maupay nga aga nga daka na Sir Christopher, maupay nga aga. Amo iton taghatag balita may pagisumpay hiton mga programa, proyekto hiton TESDA. Boynoti ka nga natin adton mga notisya para yan na haton taramdan suma testihanon. Ato naman ginatambungan na kakulup emergency meeting nga ginapatawag ni Governor RV Ivardoni. Ini adto na nanguna para ini pagpangandam para mapakisug iton seguridad haato na mga eskwelahan habugos nga sinirangan na Samar iniin nahimugso darahining bag-o nga shooting incident na nakalabay nga adlaw dito naman syudad na Zamboanga. So may padamahin mga nanhiuna pa
may pagisum pa ini hiton pagtaga school safety dinhi aton nasod. Syempre aram natin andi da naman takloban on shooting incident gihapon makarimadi madaman nga hindadabihan hin mga estudyante. So amini adton naging pitad ni Governor RV, so diretso yan nagpatawag hin meeting ngan gintambungan ini hadton mga opisyal hadton DepEd Eastern Samar Division adton nakadto DS Raymond Capacite, syempre naman naton Schools Division Superintendent han Eastern Samar, Sir Edgar Tinasas. Presente gihapon Engineer Jeremy Bagares hiton DILG. Anaton na mga board members nakadahi BM Attorney Byron Suyot, BM Irvin Pormida, BM June Kilitano. Mayor Dayan Agda nakadaliwat nga na may da dito naging presente liwat na representiya hadton kabataan youth group dinhi aton probinsyahan sinirangan Samar. So gintututukan niya na hiton aton mga opisyal subay hadton ginhirimang rawan kakulop adton na mga kinahanglan himuon. Ano ba ito na mga preemptive measures? So diri nga niyan na kakandara pa hiton na patumanhin mga programa kung aada na simbakula. Kinahanglan niya na pala amin ni adto na marching order ni Governor RV Ivardoni. Nga na didahadton meeting kakulup, gintagan inihin na higayon nga pagpahamtanghin report adton aton na mga opisyal tikang naman Department of Education. So una hini nga nag-report adton Assistant Schools Division Superintendent na Eastern Samar Sir Raymond Capacite ngan may daliwat hiya dida mga ginbubuhat nga iginapahamtang nga mga buruhaton adton Eastern Samar Division ngan iyaliwat iginhatag adton pirang numero about bullying. Sinundan ini hadton presentation ni Schools Division Superintendent Sir Edgar Tinasas ngan iya ini iginsumat ka very alarming ini nga kadamo hiton datos kay nagtitika hitaas adton kasohin bullying. Imagine adton pinaka-latest according to Sir Edgar, 2025-2026, 201 na nga kasohin bullying. 25 antikang elementary, ngan 176 sa secondary schools. Ini nga secondary schools, aram na siguro niyo, no? Kundiin adton pinakadamo adton kasohin bullying. Aton dagko nga mga eskwelahan din yung syudad dito na Borongan. 2025-2026 pagkadamo more than 200. Ito na hiri-report lait. Sa ring pamanira Sir Edgar, waray mahi-report diri ito na account. Kay na-mention liwat nga may da mga rasones kung kay diri nag-re-report iton iba siguro na hadlok bangin balikan or nga ira mga report. Salid gintagad ini nga pwede iton anonymous, pwede ka mag-report. Pero kung hingangad to na hiton pagtaga-reklamo, kinahanglan na nung saring ni Attorney Byron Board Member Suyot, kung isasag ka na nga tuhin high level nga mga reklamo, kinahanglan na talaga nga magpakilala ka na. Saringani hiton DepEd written nga imo naman complaint nga kung may da mga patawag willing ka nga kumadto hiton eskwelahan. So 201 ang kasohin na bullying tikang elementary ngan 176 sa secondary schools. May daliwat na hitala nga 73 cases sa children at risk, duha nga kaso hin child abuse, duha nga kaso han
parang sexual exploitation ngan 7 nga kaso han children in conflict with the law. So increasing tikang 40 laanay from 2022 to 2023 40 ang kaso hito na bullying. Naging 49 han 2023 nga da 2024, 58 han 2024 to 2025 ngan mas si dinamo pa sumagka pa nga 201 han 2025 to 2026. So ingin pakita liwat di dahat to na presentation ang mga kakulangan physical security han mga eskwelahan 58 man ito ato na pampubliko nga mga eskwelahan na dinhi Borongan City. So 58 nga mga public schools duhala o 3% la adton may functioning CCTV cameras. Giimportantihi nga functional iton mga CCTV. Samtang kung pagtaga security personnel naman, kung watchmen adton pag-irestoryahan guti daman napulo lang nga eskwelahan an may non-uniform security personnel o watchmen, samtang 48 an waray security personnel. Pero nahibaroan ta ini kay nakadahi Mayor Dayan Kakulup, may dangayan mga civilian mga private nga mga citizen nga naka-JO didiha city ngan ira inigin susuhulan care of iton city government ngan ginpapan-assign dito hiton kundiin deuk may ada parang localization ba didahiton eskwelahan. Pero di rigid hira 100% daman nga matuka. Ang gin-mention ini nga non-uniform security personnel, hira talaga ini iton haadlaw. Ito naada hiton may gate or dito hiton entrance or exit nga points hiton eskwelahan. Ngan giimportante liwat iton may da mga alad, may da fence, perimeter fence 39 nga eskwelahan out of 58 or 67.2% anton may alad. Pero do sila an may konkreto nga perimeter fence, 27, adton may temporaryo nga alad. Iningayan nga 58 schools nadugangan na ini nasa ring Sir Edgar kay may da mga attached nga mga eskwelahan nga ginabrihan na. For example, dida Kanaga, parang naka-attach ra habugas sa Sir Edgar. Kumbaga didihira ilarum hirapano hiton supervision hiton usa nga darudako nga eskwelahan. So importante iton perimeter fence. Gintagan doon didahadto na meeting na panginginahanglan nga pahugton an pa iton security ngan child protection measures iton giimportantihi didahiton mga eskwelahan. May dangani hadto ginproponer ni Governor Arving unta iton mga bag hiton aton mga estudyante ini nga mga transparent nga bag para makikita talaga dida pala hiton gate an sulod ko na iton sulod hiton mga bag hiton aton mga estudyante. Imagine andi do Zamboanga, andi di San Jose National High School ang nakasulod. Pero subay di hadton pahayag hadton DILG parang ginamit kasi hinsarakyan adton estudyante dito sa Zamboanga. So waray good ka rikisa adton ini so nakasulod ngayon pala may da dito garamiton nga suludhan auto. So aton lautron iton Borongan City may da 5 schools sa district, 58 public schools, 7 private schools, ngan 5 nga al sa community learning center. So inihiya kinahanglan pahugton iton security. Kasumpay hini Engineer Alcuin sige daw kon nasen ko ba an pahayag ni Sir Edgar Tinasas dinahi RV kabakyang tanahi Engineer RV da Dios. Adi ato na pamatian bisan haliputay la kay masyadohin kahalaba his schools division superintendent Edgar Tinasas. We have regarding our
division and our journey for our security. So in Borongan City, we have 58 schools, all in all. And we have learning centers also, we have 7 private schools, and we have 5 schools district. Ang private schools po, separate. Hindi siya part sa... Ay, yung 7 private schools, pero hindi siya part ng 58. Public schools lang ang 58. Next slide. So, as of July 8, kasi yung nag-gather ko na data, this is based on the National Security Audit ng DepEd, and we captured some data coming from Borongan City. So, as to CCTV cameras and metal detectors in school premises as of July 8 na data, 2 of 58 or 3% of public schools have a functioning CCTV installed within their premises, of which 17 are with Compre and 2 are with Santa Fe. 16 cameras in comprehensive and 1 camera in Santa Fe. Then, only the comprehensive on that day reported that they are using handheld metal detectors, but considering the response of partners they had given, I'm sure that our schools this time have these metal detectors. Only that I could not give you the updated data because of my assumption last August 10. Next slide, please. So, regarding the perimeter fence, 39 schools, of the 39 schools that have perimeter fences encircling the school premises, only 30% or 12 schools have concrete perimeter fence. So, 27 schools have temporary perimeter fence made of light materials. And 19 schools do not have a perimeter fence encircling the school premises, and 39 schools have a perimeter fence encircling the school premises. So these are the data taken from the National Audit, Security Audit. So in terms of watchmen, we do not have uniform guard in any of our 58 schools. So, in District 1, we have 15 schools. We have 2 watchmen, 2 schools with watchmen, 2. Usually, they have only 1 per school. Then, 13 have no watchmen. Then, 11, District 2, 13 schools, 3 of which have watchmen, and 10 have no watchmen. For District 3, we have 8 schools, 3 has, and 5 none. For District 4, 5 has, and 5 school, 1 has 1 watchman, and the other 4 none. Then for District 5, 17 schools, only 1 school has, and 16 none. So all in all, the 58 public schools, 10 have watchmen and 48 schools have none. So the 58 figures, Governor, the 58 figures is not actually 58 because we have opened several schools to decongest and to give opportunity and access to our students in last mile areas. So we have the Pinanagaan National High School attached to Binuangan,
We have the San Mateo National High School attached to Kalingatnan. And we have Canaga Elementary School. And based on the local school board meeting that we have had yesterday, the mayor proposed that we really have to consider decongesting all our big schools by creating schools like for my Pangdan, we are proposing for, actually we have already the DNS. We can deploy teachers, permanent teachers, to decongest my Pangdan National. But this is a temporary school in Amantakop because the mayor proposed that a new school will rise to cater San Pablo, Amantakop, and Balagtas, the 3 barangays. So we have also discussed yesterday that we will be opening a school in Canlaray so that the children will not be walking from far to reach Pipilitan Elementary School. And some of the prevailing concerns regarding the watchmen is some of them are paid by the local government unit, others are from MOOE. Next slide. So before I give the floor to Franklin to share with us, based on the instruction of Mayor Dayan, that we really have to consider this time looking into how the student government could penetrate into the system so that the children will have no inhibitions to share because they are within their age group. We have the Barkadahan, but we would like to repackage it that this time it should be in the form of Ate and Kuya, that we will be regrouping. We are looking into the possibilities that we can group the grade 7 up to grade 12 as a group, and we will be calling them like a barkada, but in the form of Ate and Kuya, so that there will be somebody who will be looking for, after the welfare of the younger learners in the lower years. So, we are praying that all our plans, especially the opening of the proposed Borongan City National High School and the Borongan City Agricultural School in Kamada, the Borongan City National High School, as yesterday that was proposed by Mayor, should rise in the Amantakop area and Balagtas area. But last night, while contemplating about it, I think I was suggesting to the mayor that the Borongan City National High School should be opened in Capisaur area so that the comprehensive will be decongested. So at this point, may I give you Franklin to report our child rights and protection cases for the last 5 years. Alright, so kaparte adto han opening statement ni Schools Division Superintendent Tinasas. Uy kaupay hini may dahiragin proponer kumbaga an mga elder nga mga estudyante like mga senior high or matutok hira nga dahiton na mga younger nga mga estudyante, parang iton konsepto is like barkadahan, sort of ate and kuya, kay isa ring pa man ni Sir Edgar, mas komportable ito na ato na mga kabataan kung nga dada mahira magi-istorya iton ira mga igkasibata. Kumbaga waray mga inhibitions, ngan makakapagsumat kay giimportante ito na
may da nasusumatan kung ano ito na ira mga inaabat ngan iton nga mga nasusumatan mga trained na makuntahira nga iton susumat daman sasagdon in mag-upay daman ano nga mga butang kumbaga bubuhion ba ano ito na nga klasihin paagi para magkamay-adahin sort of ate and kuya or barkada iton aton mga kabataan mag-upay nga barkada nga masasandikan. So giupay ni iton may dadaman spiritual aspect ano nga mabulig. May dangan ihadto didhan akon post nag-comment nga why not upod ano may kabakyang didahiton isang grupo nga parang pinaka-spiritual advisor. Instead nga mga kung ano iton dida nga mga groupings ano ha mga eskwelahan mas maging makabuluhan ano iton pag-irestoryahan dida pala iton mga kabataan. Kaya igin pahangtang naman adto ni Sir Franklin ano nakatuka didiha aton City Division kung may dasugad hini ano nga mga issues on bullying ngan iba pa nga talaga nagtitika hitaas ano iton kaso ito na bullying ha mga eskwelahan din ni Borongan City. Nandisan pa nga ni dito hituan ka na Eastern Samar DepEd nga division. Nakadaliwat aton kapulisan na Eastern Samar Police Provincial Office pinaagi ka na Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil aton ira naman mga ginbubuhat han aton kapulisan para madugangan pa iton seguridad nga safety hito na mga eskwelahan dinhi Eastern Samar. So may dahiya igin present ngan lakip hiton nahan ira mga intervention sumalaka na PD Macasil regular ngayon iton ira pagbulig may dako hini nakikita na nga mga post dida hiton mga eskwelahan hiton flag raising ceremonies kada Monday. So regular nga hiranga na bulig ha magkaiba-iba nga mga eskwelahan dirila din hiton sakop hiton Borongan City Division para magkamay-adahin mahugot nga sumpayan iton aton mga estudyante ngan para hiara ba kay kung nakasulothin sa ring pa mga uniform so parang naatras kung hiara na hiranga pero kinikita nga maupa iton panuyo hiton aton kapulisan kumbaga magkakamay-adahin na maupay nga loob iton aton mga kabataan ngan maupay man gihap kung may kinikita nga pulis bisan na malahagawas vicinity hiton eskwelahan ngan may dalawat hira mga anti-bullying awareness lectures nga bubuhat nakikipagsumpayan hira nga dahiton mga eskwelahan may dahira mga distribution hin IEC materials mga information and education and communication materials regular iton ira coordination nga dahita mga school official mga teachers ngan may dalawat hira mga foot patrols kung tawagan hasulod nga palibot hiton eskwelahan. So naging mas kuan ini daman mahugot darahad ton nahitabo dito naman Tacloban nakalabay nga bulan ngan sana tuloy-tuloy diri lang niyan la may dasugad hini nga mga insidente. Ngan nagpapadaraliwat ato nagkapulisan tinatawag Police Assistance Desk nga dahiton strategic nga mga lugar mga eskwelahan para iton accessibility hiton ato na mga estudyante iton mga magturot do kag anak mga bisita para pag-report mga insidente pangaro bahin police assistance nga inhirama kadto ngan padayon liwatan assessment ni SPPO mga posible mga kakulangan mga security hiton mga eskwelahan hinuba iton mga vulnerable security vulnerabilities kumbaga kinikita iton mga entrance mga exit points iton mga perimeter fences so nakadto iton hira
iton mga gates, mga classroom, ngan iba pa nga lugar nga kumbaga posible maging peligro para hiton aton mga estudyante ngan school personnel. So igin-report liwat kakulup ni PD Makasil nga tikang Enero yan nga tuig tubtub yan nga bulan nakahimo na ang aton kapulisan aton ira accomplishment hin 68 nga operasyon ngan aktibidad kontra loose firearms ini nga mga layaw nga mga armas nga waray mga rehistro pati na permit to carry, permit to possess. 7 nga pusil ang na-confiscate, na-kumpiskar, pinaagihin search warrants according to PD Makasil. Naman police response operations nga duha combat operations. Samtang may dalawat hira 53 nga loose firearms, voluntaryo naman nga igin surrender. So ginirostoryahan di man kakilup nga pahugton iton pagposes iton pagtag-iya hini nga mga individual, private or mga nangangalayon mga uniform personnel hiton ira armas, hiton ira service firearm. Diri la nga basta-basta makaka-access iton ira mga anak. Delikado sugad na lahat to nahitabo di Takloban and pinaka-latest dida naman Zamboanga kay nga nakaka-access aram makuno itnira ngin mention iton before ka makapagtag-iya makarehistro may dahit series pahin na mga info drive nga susumatan ka mo hiton iyo responsibilities kumo tag-ada hiton pusil kay very lax pwede la makuha mahitud dyan hiton sakop balay. May dalawat pera nga nag-suwestyon nga kuntakon may mga firing dirig upod itira mga anak or mga relatives nga mga minor de edad or mga kabataan nga mahibabaro hira hiton pagkasa hit paggamit hit pusil labot la kay ada naman iton social media ini nga mga games nga mga violente nga mga uyas nga accessible iton aton na mga kabataan dara na hiton na internet, dara na hiton social media nga aram nira kung paano gamiton parulay nag-uyas lahira cellphone nira nga bubuhat hin krimen. So grabe. So amo iton na pira nga mga measures nga ginatagad nga kinahanglan kun magtatag-iya hin na pusil, kinahanglan aramnim iton imo responsibilidad. Nga diri makaka-access iton waray naman talaga niya dapat nga maka-access siya. Sumala naman hadto ni SPPO padayon ito na koordinasyon han kapulisan ha mga school officials nga niba pa nga stakeholders para masiguro ang madagmit nga pagpaangbithin impormasyon. Naging resulta naman kakilip, naman ato naging resulta mapakiyana kamo adto na hiruhimang rawan ngan iginduduso yan ni Governor RV an mas marigun ngan madagmit nga pamaagi ha pagpakusog hiton security ha mga eskwelahan. Ngan pulong pa niya plano magdumarahin school safety audit para matudlo kung hain nga mga eskwelahan ang kinahanglan unahon ira naman security improvement. So susihon hini ang kadamo hiton mga estudyante, operasyon hiton ira mga CCTV cameras, kahimtang hiton palibot hiton eskwelahan, iton crime rate nga iba pa nga security concern. So pudliwatan plano iga-assesshan an ira naman perimeter fencing. Kinahanglan ba iton priority procurement, installation hiton mga CCTV cameras importante nga naginhisgutan liwat an posible deployment hin security personnel dugangan pa paggamit hin metal detectors dida pala hiton gate pati na ang marigon nga koordinasyon ha mga eskwelahan. Kasumpay hini adi ato na pamatian naging pahayag after na hadton
meeting kakulup, nagpagawas naman na mensahe hi Governor RV Iverdoni. Adi ato na pamatian hi Governor Iverdoni. Hello po, iyong tanan. So nauma na po natin meeting kanina with regards to school safety measures para ito natin probinsya. No? So na-invite natin ang City Division and Eastern Samar Division, DepEd, natin PNP, and then Office ni Mayor Dian, ito natin Provincial Youth Development Office, DALG, some members of the media, no? Pati din kami province and Governor's Office and Provincial Government. So anyway, ito sa initial meeting, itong meeting natin, pag-present ni ira mga data. Kay inaruan ko mga data, for example, kung ano ang mga bullying incidents ni nihaton, what is the number of bullying incidents, where does it happen, what schools, ganito ganyan. How many schools do we have, how many students do we have, how many schools are safe? Safe meaning pirabaan mga schools naton nga may ada kung pananglitan bakod, piran schools naton nga may CCTV, etc. no. Asya tamon ginistoryahan kanina because we want this approach na based on what we have, di ba? Hindi tayo nanghuhula. Anyway, so alarming la kasi kanina ang amon meeting. It's alarming and enlightening at the same time. Kay kinita naton na nahataas itong cases naton han bullying. May ada data gin-present kanina ang City Division tika ng 2022 up to now, ito sa steady increase ang bullying cases and more than double naman an increase. More than triple an increase, diba? So that's alarming. For every year, nagdo-double and even triple yung amount of bullying incidents. And what's more shocking is part of the report. That's why actually kinaupayan ko yung report han City Division, no? Because very organized. May other report na there is one school out of 176 bullying incidents. One school may ada 120. So 120 out of 176 bullying incidents all happened in one school only. Diba? So it's very alarming. And these are reported bullying incidents. Diba? Damo pa dida ang mga diri-reported, ang mga nahadlok na magsumat, or ano ba nga siguro dara kay nahadlok bully nga yun, quiet na lahira, etc. So this is very alarming. And the Eastern Samar Division, no, I think kinahanglan na mag-recalibrate lahira-tira data kasi as of now, parang at nagawas, mas damo ang incidents din niya city. Although ang province is 180 schools, and city naman is only 58 schools, medyo para ako, medyo mas impossible naman ito. Nga mas damo pa itong cases ang city compared to province. Maybe we have to recalibrate la, no, ito na pag data gathering. But anyway, to address this, we have to fix how we report bullying. One of the things nga amo na pag-agrihan is to set up an anonymous bullying reporting channel, okay? Kay ano nga anonymous siya? Anonymous kay siring ko pa damot na hadlok nga magsumat niya may ada bullying incidences. Ako, I'm young, ano ba? Kahit pa paano I can relate itong mga kabataan, gets ko naman hira. Kay ano nahadlok hira itong bullying, nga hira naman itong baga sila na yung pagtitripan itira mga peers or mga tao sa school kung nagsumbong hira, etc. So, we're setting up anonymous channel, no, to report bullying na accessible bisan nino. Kinahanglan lang naman syempre itong mga incident kung ano itong nahinabo, when, what school, etc. Pero bisan wala mga ngaran. Okay, para di kami aware kung hino ito nag-report, but we can gladly look into it, diba? Para at least maaram kami kung ano itong sitwasyon. And damo itong mga bagong information about it. Kaya medyo concerning. Anyway, part of the data that was presented also, and physical security audit ito natin mga schools. So inaruan ko yung data, ito natin City and Eastern Samar Division. Ano ba ang mga schools natin na assessed yung risk level nila? So ako, naghatag ako yung criteria ira, na siring ko ira, makipag-istorya ira ha PNP naton, kada Sir Macasil, Sir Cabanillas, no, to have a proper risk assessment of our schools.
para we can base that by priority kung ano ang mga schools natin mabubuligan in terms of security measures. Kaya ano, for example, itong isang school nga damo itong mga balay hagawas, accessible to the public nga easily, hataas itong population, damo itong incidents and bullying, etc., etc. Those are the high-risk schools that we want to address these problems immediately. Okay, so yan may timeline haira, within 30 days, dapat makapag-submit hiraha ako na complete risk-assessed schools directory natin din Eastern Samar, both city and Eastern Samar Division. No? But, yun nga, damo pa itong mga datos nga ginaro ko haira, plus ano ba ang mga schools natin nga may ada security personnel, whether regular ba yan, GO ba yan, sa MOOE ba yan. Pero at least may ada mga good practices na ginawas kanina. No? May ada mga schools nga itong nagbabayad para itira mga security, mga watchmen, and PTA. So I think that's a good initiative nga ginbubuhat ang ibang mga PTA officers naton, associations naton, nga hira mismo ito na nagsusuhol para itong mga watchmen nagbabantay. But I understand nga di rin nga tanan, paparehas itong sitwasyon. Siyempre, siguro itong mga schools kung mas damo itong mga parents, mas damo itong students, kaya nira magtiro kin kwarta para hindi nga initiative, no? That's why I want the next meeting to have the mayors present mga student leaders naton, mga eskwelahan, present na atong mga barangay para whole of approach kita holistic ito naton approach no kasi kami nag-request kami ito naton mga barangays part na ang DILG ngadto pag-request namon nga kung pwede tira mga tanod magjo-duty liwat para present hiraha school area diri ha suludan school pero hagawas para makikita ni liwat itong situation. Nag-commit liwat ako nga dapat may ada naton criteria for emergency assessment or threat assessment kasi may ada mga situation nga usually nagre-recalibrate kita kung ano taton bubuhaton. Diba? So dapat meron tayong criteria pananglitan ining threat level 1 kaya nahan DepEd na lang mismo. Pero pag humataas itong threat, physical altercation na, masulod na itong parents, itong DepEd. Pag-abot itong third level niya threat, kung may ada na gindarang firearm or whatever, parang pananim or something that can harm other people, di na masulod ang uniform personnel natin, PNP, etc., etc. Dapat meron tayong categorized threat level so that immediately when something happens, maaram kita kung ano taton bubuhaton. And lastly, nag-request ako sa PNP kay itong mga nahinabo Sambuanga, Tacloban, both had access to firearms because may irresponsible lang na gun owner, diba? Kasi nagkamay-ana yung access itong kabataan. So now, nag-request ako sa PNP, pwede ba nga mag-oplan katok kamo? Asya tira siring, oplan katok. What will they do? All the registered gun owners, kakatuon nila, i-check nila, i-reorient nila, dapat asya itong iyo, safety iyo mga firearm. Dapat locked hiya, waray access itong bata, walang ibang makakuha ng firearm nyo. Okay? So, di rely ito ng mga uniform personnel natin, even private individuals. I requested the PNP na mag-oplan katok sila. Okay? Kasi importantly iton responsibility iton mga adults with this situation. Labi na iton mga gun owners. And I committed na magtutuloy kami yan in savings. Actually, after hand video magkakistorya kami hitamon budget officer para maka-determine kami pero hitamon savings so that we can allocate budget for this year para either makapalit kami mga CCTV cameras for our schools, either metal detectors for our school, makabuli kita itong pag-perimeter ng mga fences. It will depend kung ano itong maging resulta ito namon next meeting. But I will set aside a fund for this year and I will allocate a fund also for next year for increased and strengthened school safety din itaton probinsya. No? Pero nananawagan lang ako yung atanan. No? Hopefully, magburublig pa kita para it's not just an effort alone and provincial government and DepEd, pati ang PNP and other stakeholders. No? I think the most important thing here is also kayo mismo, no? The families, the parents, siblings,
even the students, your friends, each other. We have to hold each other accountable. We have to be responsible with the things that we do. And let's be proactive in this matter. No? If mayada na niyo kinikita nga medyo may kakaiba na sa behavior, maybe you can report it, magsabi na kayo in advance, diba? So that we don't reach this point. So yun nga, we'll do our best for all of these preventive measures. And ako, I wish, diba, syempre na walang mangyaring ganito sa atin. But hopefully, no, maging maupay itong resulta ito natin mga upcoming meetings. Basta akon lahang yuhai nga magbuburublig la kita nga tanan para hini. Kay para hini taton mga kabataan, para itira kinabukasan, diba? So let's protect our children and let's protect our future. Salamat po. Inibatian ang haliputay nga mensahe ni Governor R.V. Ivardoni at doon na naging resulta na gindumarang urgent meeting para naman pangandaman para hiton talwas sa seguridad han ato na mga eskwelahan habugos nga probinsyahan sinirangan na Samar laki pa to niya panawagan hangatanan whole of nation approach. So diri la ito na mga opisyal government gidakailiwat ito na papel ito na pamilya ito na komunidad para pagpanalipod maging mahimyang maging mahuyayang ito na aton mga eskwelahan habugos nga sinirangan na Samar. Kabarangay, mo to na kabugusan ato na taramdan na sumat estihanon. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joing, and syempre na ato na kabakyang Lidia Master Control, Engineer RV De Dios. Thank you nga dahan aton mga friendship from Eastern Samar Provincial Information Office. Thank you haton pa-video man inihi Ate Pen nangingimbitar kami para buwas dinila aton na taramdan sumat estihanon utro maupay nga aga. God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're